So yun po guys, magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. This time naman po is pag-uusapan po natin yung vlog po ni Krishna na in-upload po anong araw ba yun? July 23, kung saan nga po is ipinakita po niyang muli ang update po sa pagpapagawa ng kanyang farmhouse. At grabe guys, grabe po. Sobra pong ganda na pong tignan ang kanyang farmhouse. Kitang-kita na talaga ang ganda nito. Although hindi pa siya totally talaga kasi skeleton pa naman siya. Wala kumbaga yung baba niya na part is meron ng semento pero hindi pa tapos. Tapos sa ibabaw naman na part or sa taas na part is yun nga skeleton na. Then may abang na para sa yero. So possible kapag nalagyan po ito ng yero, bubong, dingding. So possible na sobrang mas magiging maganda na po ito kasi ngayon pa lang na skeleton pa lang tapos may kaunting semento sa baba is maganda na nga po tignan. So how much more pa kaya kapag talaga, di ba, may bubong na, may dingding na, and how much more pa din kaya kung talagang matatapos na po talaga ito. Kaya kaabang-abang po talaga ang pagtatapos or yung final result po talaga ng farmhouse po niya na ito. And napakalaki po talaga ng farmhouse niya guys, napakaganda siguro nitong tingnan, and especially yung terrace na plano ni Chris na dito kasi talagang kung may terrace na ito is talagang makikita po niya or nila ang ganda po talaga ng paligid. At may plano pa si Chris na nasa harapan po yata ng kanyang bahay, yung mga kahoy po doon is papuputulin po nila para kumbaga makita po talaga yung overview po doon sa kanilang lugar, yung makita po talaga yung bulubundukin doon, yung ganda ng paligid, ganoon. So nakaka-excite lamang po para sa atin, although hindi natin to bahay, pero para sa atin sobra po tayong natutuwa at masaya po tayo at na-excite po tayo na matapos na nga po itong plano na bahay or farmhouse nga po ni Krishna. At ayun nga, ipag-pray din po natin na sana is matapos po ito bago po ang kanyang birthday kasi possible po na kung matapos ito bago ang kanyang birthday, so baka magsabay-sabay po ang celebration, birthday celebration, house blessing celebration, at siguro kung sasabay din siguro yung 100k subscriber celebration, so tatlong celebration kung sakali man na mangyari nga po ang mga bagay po na iyon. So kaabang-abang po at ipag-pray po natin na mas mapabilis nga po ang paggawa ng farmhouse po na ito kasi ngayon pa nga lang kitang-kita na po natin yung kasiyahan nga po ni Krishna sa ipinapagawa po niyang farmhouse. Although alam ko medyo stress si Krishna kasi nga po sa laki ng gastusin po, pero alam ko naman na masayang-masaya rin po siya kasi lahat naman po ng stress na kanyang iniisip sa pagpapagawa nito, lahat ng gastos is masusuklian po ito ng kaligayahan, kaginawaan at kasiyahan po kapag natapos na talaga ito kasi nga po isa ito sa pangarap niya, ay pinakapangarap niya noon pa man na magkaroon nga po ng farmhouse. Kaya kaabang-abang po na matapos ito at patuloy lamang po tayong sumuporta din po sa kanya para magtuloy-tuloy rin po ang kumbaga mga pangarap po niya sa kanyang buhay. At yung paligid po talaga ng kanyang farmhouse, ang dami pong mga pananim doon, mga prutas, di ba, nanguha pa nga sila ng lansones. So talagang kumbaga napakagandang isipin na ganito po yung kumbaga naabot ni Krishna or achievement ni Krishna sa kanyang buhay sa edad po na 21 years old. Nakakapagpatayo na ng bahay, may farmhouse na, may farm, may mga alagang hayop pa, di ba? Marami na siyang mga hayop at medyo lumalaki na rin po ang kanyang mga baboy. So possible na mga ilang buwan is malaki na talaga ito at pwede nang ibenta, pwede nang litsunin or katayin, di ba? So nakakatuwa lang po yung mga plano ni Krishna sa kanyang buhay. Basta kung ano man po yung magiging plano pa po niya, ay ang gawin po natin is support lamang po tayo always sa kanya. Support po natin siya sa panonood po ng mga vlogs po niya. Huwag skip yung mga ads, ipag-pray po natin siya always. Nang sa ganon is makatulong po tayo sa kanya. Wala po tayong financial na may tulong, pero malaking bagay na po yung hindi pag-skip ng ads, pag-share ng mga videos at prayers po para sa kanya. So yan, congratulations kay Krishna kasi nga po unti na po talaga niyang natutupad ang mga pangarap po niya sa buhay. And hoping kapag natapos na itong farmhouse, hoping na ibang pangarap naman po niya ang matupad. At alam pong mangyayari po iyon kasi nga po hindi siya pababayaan ng Panginoon dahil nga po sa kabutihan ng kanyang puso. Talagang ang tawag dyan, kumbaga tumutulong po siya hindi lang sa kanyang pamilya kundi maging sa ibang mga taong nakikita po niya na kailangan na tulungan. Kaya very good job always kay Krishna. Kaya nakakabilib po siya, nakakahanga at nakaka-proud po siya sobra. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento.
From John Pio Hossein. Wow, Day Chris, ang laki ng farmhouse, Day. God bless, ingatan mo sarili mo, wag pagutom, parang tuloy-tuloy ng pag-vlog. O nga po, napakalaki po talaga ng farmhouse po niya, guys. Kaso nga lang, napakalaki rin daw po ng gastos. Pero okay lang po yung gastos, ang importante is matupad po ni Chris na ang kanyang pangarap. At alam po naman na kayang-kaya naman po niya yung gastos na yan, since ngayon po is napakasipag po niyang mag-vlog. So, araw-araw po siya may upload, may live, ganito, ganyan. So, nakakatawa lang din po kasi nakikita po natin siya na active po sa kanyang pag-vlog. Unlike po dati na mga ilang araw po siya walang upload. So, nag-aalala po tayo, namimiss po natin siya. Pero ngayon po is wala lang pagka-miss kasi araw-araw po talaga siya may upload. At nakakatuwa po yun para sa atin. Ramil Delicana, matibay ang bahay ni Chris na. Swerte naman ng Chris na yan. Masipag ka, may regalo ka talaga sa kay Papa Jesus. Not Chris, watching from Las Palmas, Spain, o taga-Espanya pala ito. Yun nga po, basta magsipag lamang talaga is talagang may kaakibat yun na reward mula sa Panginoon. At hindi lang masipag si Chris na, mabuti pa yung puso, matulungin, di ba, maawain, mapagmahal. So talagang grabe po yung reward ng Panginoon po sa kanya. Dali Martinez, Chris, na hindi ka na bibili ng prutas. Ang daming tanim na iba't ibang klase ng puno ng prutas. Ang ganda ng farm mo, maluwang, daming tanim, napakasisipag yung magtanim. Congrats, nagpapagawa ng bahay mo dyan. Watching from Alberta, Canada. Opo, napakaraming prutas. I believe yung mga prutas po doon is pangatanim po yata yun ng kanyang papa dati. Di ko alam Pero doon kasi sila nakatira dati. So possible na yung papa po niya nagtanim sa mga prutas po doon. At yun, nakakatawa lang kasi kumbaga ngayon is napapakinabangan pa rin po nila ang mga prutas po na yun. Nakakain po nila, di ba? Zoraida Red, hello Chris, na wow, ganda na ng farm mo at ang laki ng house mo. Sipagan mo sa pag-vlog. Dito lang kami manonood ng mga vlog mo. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag palipas ng gutom para di na sumakit tiyan mo, ha, Chris, na ingat. Yun po, isa yung pinaka-importanting tandaan ni Chris na huwag magpalipas ng gutom. At mas alagaan na po niya ang kanyang sarili, ang kanyang kalusugan para hindi na muli pang magkakasakit. Kasi kumbaga marami pong makokompromise kapag magkasakit siya, so hindi siya makapag-vlog. So paano na lamang yung mga gastusin niya, di ba? Especially nagpapagawa siya ng farmhouse. So importante na malusog ang katawan para tuloy-tuloy po ang pag-vlog at tuloy-tuloy po ang pagtupad sa mga pangarap po niya. Edna Umadli, ang ganda ng pagkagawa ng farmhouse mo dahil Chris, tuloy-tuloy na ang blessings na dumarating sa buhay mo. Kasama ang pamilya mo, tulong-tulong sa pag-unlad, God bless yun. Yun po yung maganda sa kanila kasi tulong-tulong po talaga silang pamilya. Andun ang kanyang papa, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga tito, andun tumutulong po talaga sa kanya. So talagang nakakatuwa silang tignan, yung pagtutulungan ba, pagbabayanihan po ng isang buong pamilya para sa mga pangarap po nila. Annalisa Olson, good evening, Day. Masaya ako sa mga bagong nangyayari sa buhay mo. Unti-unti mo na natutupad ang mga pangarap mo para sa iyo at sa family mo. God bless you always and more blessings to come. So yun, di ba, kahit na yung mga pangarap po natin is hindi natutupad, pero yung nakikita po natin si Chris na unti-unti natutupad ang pangarap po niya, is masaya na rin po tayo. Since sinusuportahan nga po natin siya, so kung ano yung mood niya, like yung masaya siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay, syempre tayong mga nanonood po sa kanya, sumusuporta sa kanya, ay masaya na rin po. Imelda Balthazar, good evening Chris, na simple lang vlogs mo pero natuwa akong panoorin dahil sa pagiging simple mo at walang arte. Ang lawak na ng lupain mo nyo, ang ganda ng tanawin pagkatapos na focus ka lang sa vlogs mo sa farm. Maraming nanonood ng ganyang content, paghahalaman, pag-aalaga ng iba't ibang hayop at iba pa. So kumbaga farm life, bukid life, ganun po yung ginagawa kasi ni Chris na yung mga ginagawa sa bukid ng katulad po nilang nasa bukid nakatira, pag-aalaga ng hayop, pagtatanim, basta ganito ganyan. So nakakatuwa lang pong panoorin yung mga ganon kasi nakaka-relax po yun at nakakaalis po ng stress. Unlike sa mga vlogs po na nasa city, kain dito, kain doon, pasyal dito, pasyal doon. So medyo stressful kasi magastos. Pero sa bukid wala kang gastos doon, di ba? Basta magsipag ka lang, ay paniguradong mabubusog ka kahit wala kang ginagastos na pera. Mamita Bell, ang lawak ng farm mo, Bibi Loves Chris, na daming tanim na frutas, may lansones, marang avocado, niyog, kakao, rambutan, bayabas, duhat, saging, langka, durian, dami yan. Nakakamangha, blessed ka talaga sa family mo, Day. At nabawi mo ang lupain nyo, i-bless ka pa ni God dahil tumutulong ka din sa inyong mga trabahador at sa iyong buong pamilya. Ingat ka lagi, magpagaling ka, we love you. Yun nga po, napakaganda po ng farm po niya kasi ang daming mga
pananim. At alam ko na mas dadami pa ang tanim niya dito kapag natapos na ang farmhouse. Since ngayon po is nagpapasidling na siya, di ba, ng mga bulaklak, mga gulay. So panigurado akong kapag matapos na ito, kapag may mga farm na, kapag may mga tanim ng mga prutas, gulay, ay panigurado akong mas magiging maganda po ang farmhouse niya. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.